Nagsisimula ang bawat araw sa maagang pagpasok. Bitbit ang mabibigat na bag, kulang sa tulog, pero handa sa isa na namang mahabang araw sa eskwela. Mahigit kumulang 5 buwan na ang nakalilipas mula nang ipatupad ang 8 oras na klase. Isang malaking pagbabago mula sa nakasanayang 5 oras na klase. Sa kabila ng maraming oras para matuto, paano nga ba naapektuhan ang mga estudyante at guro? Ang buong araw sa paaralan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagod, pagsisikap, at ang tanong kung may benepisyo nga ba ang mas mahabang oras ng klase. Ano po yung insights niyo sa pagbabago po ng schedule from half day to full day? Based on my observation, malaki yung changes at saka difference nung pagbabago ng pasok ng mga estudyante, whole day and half day. Pag half day, mas marami silang time magawa yung mga iba nilang mga activities or mga dapat gawin outside the school. Then kapag whole day naman, within the school na lang nila, within the school premises na lang nila magagawa yung iba pang activities, and also yung oras ng pagpasok nila, diba, yung iba nakakapag-prepare pa sila, as yung iba naman talagang maaga yung pasok nila, and also yung siguro sa baon nila nakakatipid sila dahil kasi half day, pero pag whole day kasi wala silang choice kundi hindi sila mag-lunch. Pero ang advantage naman nun is yung tamang class hour ay nabibigay sa kanila, at saka yung mga teachers nabibigay din yung mga delivery or yung mga lessons ng maayos, kasi unlike kapag half day, diba, yung mga subjects every other day or every other week, unlike pag ngayon yung mastery ng lesson ay nandoon sa mga students. So ayun yung pinaka main objective nung half day and whole day, and pinaka major differences nila yung delivery or yung sa lesson, na imbes na dire-diretso yung flow ng lesson, yung mastery nandoon, unlike kapag half day every other week. So nasaan yung mastery doon? Medyo nahihirapan makacope up yung mga student doon sa kapag half day, then the following week, dahil every other week, nakakalimutan na nila madalas yung mga lessons nila. So yun. For follow-up question po, ano po sa tingin niyo yung mga challenges po sa inyo bilang teacher sa mga trabaho niyo? Nadagdagan po ba yung mga workloads? Sa amin naman, wala namang naging, ang changes lang naman is nagtuturo kami the whole day na, at saka yung per hour, diba? Unlike dati, ilang minutes lang. Pero sa workload naman namin, wala naman nagbago. At saka kahit half day yung pasok ng mga student, half day yung pagtuturo namin, dahil shifting, yung work naman namin is ganun pa din, nandirito pa rin sa during the class hour, 8 hours maghapon. Kaya pareho lang din naman. Siguro yung nabago lang yung oras ng pagtuturo, kasi kapag half day lang turo namin. Kapag naman whole day yung turo namin. So depende na din sa yung time management lang din. Sa loob ng 8 oras ng klase, recitation, pagsusulit, proyekto, pero pag-uwi, may natitira pa bang lakas para mag-aral o mas gusto mo na lang ipikit ang iyong mga mata? Pagod na pagod po kasi po pag-uwi po sa bahay namin, may mga gawaing bahay po dapat na po. Ito na ang bagong katotohanan para sa maraming mag-aaral. Mas mahabang oras sa paaralan, mas maraming pagsubok. Ngunit, nagbubunga nga ba ito ng mas magagandang resulta? Noon, hindi ganito kahaba ang pasok. Sa sistemang 5 oras na klase, may 2 shifts, umaga at hapon. Mas maikli, pero sapat nga ba? Siyempre,
na-overwhelm tayo, maraming pumapasok sa isip natin, at the same time, may mga iba't iba rin tayong iniisip sa outside the school, and then, sa lahat ng pumapasok sa isip natin, natatambak lang siya sa isip natin, which is dapat hindi naman ayun yung objective ng pag-aaral natin. Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Para may matutunan, para may ma-apply tayo outside, and then, para ma-apply natin sa sarili natin, paano ba gagawin, ano ba gagawin dito, kasi nga, ayun yung dapat nating malaman dito sa school, hindi yung kung paano kabilis, kung ano dapat yung matapos natin ngayon. Kaya nga may process ng pag-aaral dapat meron tayong pinaglalaan ng oras sa mga bagay-bagay. Kaya ayun yung dapat natin iayos sa pamamalakad natin, kasi nga yung matatag curriculum is naging din talaga, balakid din talaga sa atin yan. Mas okay yung mahabang oras sa klase kasi ang bawat estudyante kailangan ng matutukan sa pag-aaral, pagsusulit. Kasi may mga estudyante na slow learner like me. Ako, mas gusto ko yung mahabang oras sa klase kasi mas maiintindihan at mas ma-explain ng guro yung tinutukoy o pinag-aaralan ng subject niya. Para sa ilan, sapat na ang 5 oras na pasok. Pero para sa iba, kulang at hindi sapat ang oras para sa mas malalim na pagkatuto. Magkakaiba ang haba ng oras sa paaralan sa bawat bansa. May ilang may mas maikling oras tulad ng Finland at Brazil, habang ang iba naman, gaya ng South Korea, ay may mas mahabang schedule. Ngunit, may epekto nga ba ito sa kalidad ng edukasyon? Sa Finland, 5 oras lamang ang klase, ngunit mataas pa rin ang kanilang PISA scores. 516 sa science, 520 sa reading, at 484 sa math. Samantala, sa South Korea, bagamat mataas ang kanilang PISA scores, 528 sa science, 534 sa reading, at 546 sa math, hindi ito basta dahil sa haba ng klase. Malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang Hagwons o private after-school academies kung saan patuloy silang nag-aaral matapos ang regular na klase. Sa Pilipinas, inadjust ang schedule mula 5 oras patungong 8 oras upang mapabuti ang edukasyon. Gayunpaman, ayon sa PISA 2022, isa pa rin tayo sa may pinakamababang scores, 357 sa science, 347 sa reading, at 355 sa math. Sa Estados Unidos naman, nasa 6.64 oras kada araw ang mga estudyante sa paaralan. Ang kanilang PISA scores, 478 sa science, 497 sa reading, at 478 sa math, ay hindi kasing taas ng sa South Korea o Finland. Ipinapakita nito na ang tagal ng oras sa paaralan ay hindi otomatikong nagreresulta sa mas mataas na kalidad ng edukasyon. Okay, regarding sa issue na kung mas maganda nga ba sa mga mag-aaral or sa pagtuturo yung mahabang oras, sa akin bilang guro, mas maganda. Kasi unang-una kami bilang teacher na naituturo namin ng maayos, hindi minamadali, bawat lesson na emphasize ng maigi sa mga mag-aaral at mas nakukuha ng mga mag-aaral yung gustong ituro ng mga teacher. Yun nga lang, kung titingnan natin sa part ng mga estudyante, may mga estudyante na gusto lang nila medyo maiksi lang yung oras. Kasi maiksi lang din yung span ng kanilang interest sa lesson. May advantage sa disadvantage dun, katulad sa sinabi ko kanina. Kung sa part ng teacher, mas maganda yun. Pero sa mga estudyante, iba-iba yung level ng interest nila sa lesson. Kaya mas maganda pa rin. Yun lang.
Hindi lang dapat oras ng klase ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi parehas ang kondisyon ng bawat bansa, kaya't dapat suriin ang mas angkop na solusyon para sa Pilipinas. Maraming paaralan sa Pilipinas ang may kakulangan sa silid-aralan. Sa ganitong kondisyon, paano magiging epektibo ang edukasyon? Kung oras ng klase lang ang tinitignan, hindi nito masusolusyonan ang bumababang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ano nga ba ang tunay na problema at paano ito dapat tugunan? Edukasyon ang pundasyon ng ating kinabukasan. Ngunit, hindi sapat ang pagtukoy sa problema. Kailangan natin ng konkretong aksyon upang mabago ang sistema. Kailangang repasuhin ang mga patakaran sa edukasyon. Isa sa mga pangunahing mungkahi ay ang pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo, hindi lamang ang haba ng oras sa paaralan. Ang mga guro ang puso ng edukasyon. Dapat silang bigyan ng sapat na suporta, pagsasanay at mga kagamitan upang magampanan ang kanilang tungkulin ng mas epektibo. At bilang mga mag-aaral, may magagawa rin tayo. Ang pagiging masigasig sa pag-aaral, pakikilahok sa mga diskusyon at pagpapahalaga sa edukasyon ay hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Noon, hindi ganito kahaba ang pasok. Sa sistemang 5 oras na klase, may 2 shifts, umaga at hapon. Mas maikli, pero sapat nga ba?